Alright, so si Congressman Busita ang bukod tanging umayaw dito sa mandatory vaccination ng DOH. Yan. At para lamang ito sa kaligtasan ng mga kabataan at sa karapatan ng mga parents o mga magulang na hindi na maulit yung nangyaring dingbaksya. Yan. Mandatory daw umano kasi itong sinasabing vaccination at maaaring pagdulot ng hindi magandang pangyayari. Kumbaga dapat kung sino magpapabakuna, hindi sila lang yung may gusto. Kung yung ayaw, may karapatan kang tumanggi, hindi yung mandatory. Alright, so panoorin natin at kayo na humusga at tingnan nyo ang naging reaksyon ng mga tao sa pag-ayaw ni Congressman Busita sa mandatory vaccination. And dito po sa Section 5, Mr. Chair, from line 1, 31 to 34, sabi po dito, please allow me to read the paragraph. The DOH, in collaboration with the Department of Education and the Department of Interior and Local Government, shall undertake a school-based and community-based immunization program. Dito po, napakalinaw po, pag nagkaroon ng schedule ang schools, walang kalam-alam yung parents, pag uwi ng bata, naturokan na. Eh ang mga teachers and other personnel involved, legally, absulto do sa kanilang gagawin kung may sa batas ito. Kasi po, Mr. Chair, nakalagay po dito, mandatory. Aside from that, kung may labas at may pasa ito, meron na tayong obligasyon na pondohan yung bilyones na ituturok sa mga bata. You know, nang nasa active service pa po ako and as advocate, anong sabi ng mga maliliit nating kababayan? Ang ating mga batas, butas-butas. Anong ginagawa ng mga congressman? Dapat po, may correct na ito. Dahil once na mailabas ito, every member of the committee, lahat ng congressman, lahat ng involved dito, walang excuse once na makapasa po ito. Anong gagawin natin kung may problema na? Magsisisihan tayo o magtitinginan lamang po tayo? Ang pinag-uusapan po kasi dito, Mr. Chair, buhay eh. My point, Mr. Chair, is huwag po nating alisan ng karapatan ang bawat parent para sa safety ng kanilang mga anak. And I don't think na may justification tayo or anybody para maka-skip doon sa word na mandatory. Mandatory, mandato, obligado. So, kawaawa po ang mga bata, kawaawa ang mga parents, and at the same time, once na maipasa po ito, whether we like it or not, kailangan pondohan ang kailangan ng DOH. And for me, as member of the committee, okay yan. Kung 100% sigurado tayo na mapoprotektahan ang mga bata. So yun lamang po ang pinapakiusap ko with respect to the authors of these bills, Mr. Chair, na maging maingat po tayo. Kasi po, we as elected public servants, tayong lahat ay temporary lamang dito. At kapag may problema na, napakasakit na instrumento tayo na doon sa huling hibla ng hininga natin, nagsisisi tayo. Buhay po ang pinag-uusapan dito eh. And rights of the parents. Sino po ang sisisihin dito? Tayo. So, Mr. Chair, maging maingat po sana tayo dito sa batas na ito. At malaking pera po
ang magiging involved dito na kailangan pondohan ng ating pamahalaan. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. We will take note of your inputs. Okay, can we have Congressman Busita first, and then we will let Congressman Solon after. Congressman Busita. Yes, thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Mr. Chair, dito po sa draft bill nitong substitute